Nagsisimula ng dumami ang bilang ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Kanya-kanyang uwian na ng mga probinsya ang mga pasahero para sa nalalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Si Jerry Light magbabalita. Makikita sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, ang dami ng mga pasahero, lalo na sa mga biyaheng Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga pasaherong nakausap natin ay sina Ronalyn patungong Masbate, Donna patungong Iloilo at Mark J na patungong Leyte. Para po sa Pasko, sa pamilya ko po. Masaya po dahil makikita mo ang pamilya, buo na naman ang pamilya. Tuwing Pasko lang naman kami nagsasama-sama, mga kapatid ko. Sa Leyte po, uuwi para sa Pasko. Para magbakasyon. Siyempre, excited. Masaya. Masaya. Ayon kay PITX Senior Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, inaasahan ang pagdagsa ng 180,000 hanggang 200,000 pasahero sa terminal sa Biyernes, ang huling araw na pasok sa trabaho ng nakararami. Aside from today, ina-expect din natin na marami pa rin dadagsa sa ating terminal by Monday dahil yun din naman ang last day ng may mga arawang sahod. So at least for them to travel din, syempre, maraming mag-walk-in dito sa ating terminal. Mula Lunes hanggang Huwebes, umabot na sa halos 700,000 ang mga pasaherong dumaan sa PITX dahil sa holiday season. Inaasahan ng PITEX ang kabuang 3 milyon na pasahero mula December 20, 2024 hanggang January 6, 2025. Pinapayuhan din ang mga pasahero na iwasan ang pagdadala ng matutulis na bagay at flammable objects tulad ng baril at fireworks. For our passengers po, kung kaya pong mag-earlier booking, mag-booking na po sila through our bus companies. Siyempre, pwede po tayong dumiretso sa bus companies. So, di kaya naman po tayo dito sa terminal para makapag-book. And then for baggages po, travel light if necessary, para lang hindi masyadong ma-hassle na dito sa pagpasok ng terminal. Samantala, tiniyak din ni Calbasa na walang stranded na pasahero patungong Bicol, Visayas at Mindanao sa kabila ng pagkasira ng isang bahagi ng Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Dahil sa malakas na ulan, tinayak din niya na may sapat na bilang ng mga bus para sa biyaheng Bicol kahit na may mga pagkaantala dahil sa naganap na landslide. Sa Bicol region naman, nakita natin yung delay yesterday or nung Wednesday pa lang dahil sa landslide na meron doon. At the same time, dahil dyan, nagkaroon tayo ng mga additional buses para lang matugunan yung demand natin para sa ating mga pasahero dahil yung mga buses na nasa Bicol ay matatagalan makabalik. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.